Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, President Duterte galit na galit kay Senator Antonio Trillanes. Dalawang dating opisyal ng Immigration Bureau, 100 milyon ang hinihirit kay Jack Lam. Retired General Wally Sombero nasabon sa pagsisinungaling at pagiging pilosopo. Sa trending news, tumatawid na babae na hit and run. Sa good news, pasahe sa MRT at LRT hindi magbabago. Sa Alam Ba News, sino si Kim Jong-nam? Sa Discovery, oskilot na imbento. Balita mula sa Baghdad, 45 katao patay sa car bombing. Sa Game Now, Carmelo Anthony papalit kay Kevin Love sa 2017 All-Star Games. Sa Showbiz, Japanese sports star Maria Ozawa nakahanap na ng boyfriend na Pinoy. Angel Locsin at Marian Rivera nagsama sa isang photoshoot. Sa Aliwan 100 Fiestas, ano nga ba ang Kadayawan Festival? Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras na balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Galit na binweltahan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Antonio Trillanes IV matapos muli nitong buksan ang issue ng tagong yaman umano ng Pangulo. Kung kumasa si Pangulong Digong sa hamon ni Trillanes, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Galit na galit si Pangulong Duterte sa bintang sa kanya ni Senator Antonio Trillanes IV na may nakatago siyang kayamanan na mahigit 2 bilyong piso. Todo alma ang Pangulo at idiniin na handa siyang mag-resign kapag napatunayan ng senador ang bintang nito tungkol sa mahigit 2 bilyong bank deposits. Sa isang video message, pinayuhan ng Pangulo ang senador na kung walang sasabihing maganda ay mabuting tumahimig na lang ang anyay ambisyoso at tulisang senador na taksil sa bayan dahil sa pagkakadawit sa Oakwood Mutiny. If Trillanes can prove his allegation that I have amassed 2 billion pesos illegally, or if that bank account under my name has a total deposit at one time of even just $500 million, I will resign as president immediately. This is actually an old and rehearsed issue. I have answered this allegation before I became president. The people have already spoken. They have placed me in the office with 16 million votes. I would advise Trillanes to go to court and file the proper case against me and advise him further to stop opening his mouth when he has nothing to say. Para sa MBC Network News RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Samantala, humirit ng 100 milyong piso kay business tycoon Jack Lam ang dalawang dating opisyal ng Bureau of Immigration. Ito ang lumabas sa pagdinig ng Senado kahapon sa bribery scandal sa Bureau of Immigration. Pero kailan nga ba nangyari ang umano'y extortion? Sino-sino nga ba ang mga sangkot dito? Alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Ibinulgar ni retired General Wally Sombero na humirit si dating Immigration Deputy Commissioner Al Argusino ng 100 milyong piso para makalaya ang may 1,300 Chinese workers sa casino ni gambling tycoon Jack Lam. Sa pagdinig ng Senado sa BI bribery scandal, sinabi ni Sombero na nangyari ang extortion noong November 26 sa VIP room ng isang hotel sa Taguig. Kasunod-an niya ng meeting ni Sombero at Jack Lam kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa isang hotel sa Taguig. Naghintay sa labi si Argusino at doon ito nagdemand ng 100 milyon sa kampo ni Lam kapalit ng pagpapalaya sa mga inarestong Chinese. Nung pagkatid ko kay Secretary sa labi, naghihintay po sa akin si former Deputy Commissioner Al Argusino sa labas at doon po napag-usapan namin yung tungkol doon. Ano sinabi niya sa iyo? Ang sabi niya sa akin, may nag-o-offer, hindi namin tinanggap. Kaya para ma-release natin lahat yan, kasi pag nagpiyansa, ganun din kamahal yun. Marami pong napag-usapan, pero doon po napupunta doon sa 100 million. Ikaw ay former police officer na magaling. I'm a former police Kailan officer. nangyari yung extortion? Kailan niya sinabi sa iyo yung extortion? 6 o'clock, November 26. Ano ang sinabi niya sa iyo? 100 million po. Sino siya? Ano sinabi niya? 100 million lang? 100 million po. Ano sinabi niya? Pare, kailangan 100 million. Ano ba sinabi niya? Hindi po ganon. Ano sinabi niya? Paano yan? Let us go direct to the point. I don't want to have to Mr. squeeze you Chairman. out of every question. Yes, sir, Mr. Chairman. Go ahead. 100 million po ang hinihingi. Sinabi niya kagad 100 million. Mayroon pang nag-usapan na paano yan, paano tayo dyan, may nag-offer ng 37, anong idea mo, wala akong idea. Nakalagay po lahat doon sa aking complaint affidavit, Mr. Chair. Nakalagay nga dyan, outside the VIP room of High Street Cafe, Argusino reiterated, ha? His demand and told Sombero, marami yan. May nakarating na offer na 37 pero hindi kami umano. Ano sa tingin mo? Magkano? Sombero did not reply. Argusino thereafter said, pwede bang 100? Tama ba yun? Tama po, Mr. Chair, but regarding the word reiteration, that was the first time outside I heard the 100 million. To which you replied, sasabihin ko. Sasabihin ko po. Ano ibig sabihin mo sasabihin ko? Kanino? Nasa loob po kasi si... Sasabihin ko kanino? Nasabihin ko sa mga interpreter ni Mr. Jack Lam. Hindi kay Jack Lam. Hindi po, kasi hindi po siya nagsasabi. Pero iginit ni Sombero na pay-off money o pambayad piyansang ibinigay kay Argusino na hindi galing sa bulsa ni Lam kundi sa Chinese businessman na kasosyo o mga katransaksyon sa may-ari ng Fontana Resort and Casino. Pakipaliwanag po yung pagkakaiba ng payoff sa extortion at bribery. Kasi ang extortion po, na sinasabi natin, ang extortion, nangyari po noong 26 November, hindi po noong 27. Yung panghihingi, Opo. kapalit ng pag-release nangyari po ng 27. Anong 26? Mr. Chair, yung pong yung perang involved doon, sa aking palagay, sa aking opinion, Mr. Chair, it was a business decision on the part of the Jack Lam Group to decide to agree on that amount. Nagalit kalaunan ang kampo ni Lam kina Argusino at Mike Robles dahil wala pa ring napapalayang Chinese kahit hawak na nila ang 50 milyong piso. Dahilan para maisip ni Charlie Atong Ang na kasosyo ni Lam na niloko lang sila ng 2 BI Deputy Commissioner. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, nag-init ang ulo at sinabon ni Senador Richard Gordon ang umano'y bagman ni Jack Lam na si Wally Sombero sa pagdinig ng Senado sa bribery scandal sa Bureau of Immigration. Kung bakit nag-init ang ulo ni Gordon, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas.
Napikon si Senator Richard Gordon sa pagsisinungaling at pagiging pilosopo ni retired General Wally Sumbero sa pagdinig ng Senado sa BI bribery scandal. Iginiit kasi ni Sumbero na hindi siya ang nag-withdraw ng 50 million pesos na ibinigay kay Attorney Al Argosino na pangpiyansa sa mga nahuling Chinese workers sa Fontana Resort and Casino ni Jack Lam. Ayon sa umano'y middleman ni Lam, ang nag-withdraw ng pera na ibinigay kay na dating Immigration Deputy Commissioners Al Argosino ay 2 tao ng interpreter ni Lam na si Alex Yu. Pero sa panggigisa ni Gordon, inamin ni Sumbero na siya ang kumuha ng 2 tao na pinangalanan niyang Martin at Garfield para i-withdraw ang 50 million pesos na itinanggi nitong suhol at tinawag na payoff money. Napikon si Gordon at nagbabala na paparusahan si Sumbero kapag siya'y napuno sa asal nito. Pagpaumanhin po ninyo, kung mabibigyan lang kami ng pagkakataon magpaliwanag, makukuha nyo yung sagot. Ang problema po natin, I'm sorry to Mr. Chair, Madam Chair, hindi po kami nabibigyan ng pagkakataon makasagot ng maayos. Patong-patong po ang tanong, isa lang ang sagot, napuputol pa. I'm sorry Mr. Chairman, po, bigyan nyo we kami are ng under pagkakataon. time pressure. So out of courtesy to the members of the committee, Hindi po, kailangan I'm sorry, Madam Chair. You are insulting this committee. We've given you every chance. You've tried to put form over substance. You come up with half-truths, you come up with hair-splitting answers, and I'm not going to take that anymore. I'm sorry, Mr. Chair. You better say your story properly. I apologize, Mr. Chair. There is no attempt to muzzle anybody. We have extended the time of every senator here. I'm here to clarify, and if you cannot explain, I'm sorry for you. You better take that back. We're not trying to muzzle you. You come up with all kinds of... We even allowed you to recite a poem. I did not deride you for that. I apologize, Madam. Nobody's ever recited a poem during an investigation. So be careful with your remarks. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, naka-score si Senator Bongbong Marcos Jr. sa Korte Suprema kaugnay sa isinampang electoral protest laban kay Vice President Leni Robredo. Kung ano ang naging basihan ng pagkampi ng Korte sa reklamo ni Marcos, alamin natin sa report ni RH09 sa Nika Sulya. Naka-score si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Korte Suprema. Nagpasya ang High Court na ituloy ang pagdinig sa election protest ni Marcos sa panalo ni Vice President Leni Robredo sa nakalipas na halalan. Ginawa ng Supreme Court ang desisyon matapos ibasura ang kahilingan ng dating Camarines Sur Representative na i-dismiss ang protesta dahil sa issue ng jurisdiksyon. Ayon kay Robredo, sa halip na sa Korte Suprema, dapat idulog ng dating senador ang reklamo sa Kongreso bilang National Board of Canvassers. Pero sabi ng High Court, ang argumento ng pangalawang Pangulo ay taliwas sa Section 4, Article 7 ng Saligang Batas na nagsasabing ito ang may kapangyarihang rumisulba sa mga protestang panghalalan sa Presidente at Vice Presidente. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap tayo ng isang live report. Simbahang Katolika magkakasa ng malawakang prayer rally bukas. Anong meron? RH29, Kuya Boy Gonzales. Kuya Boy. Sige, go ahead. Dennis, kasado na yung inilusad na Walk for Life na mga organisasyon na konektado dito sa Simbahang Katolika para tutulan niya yung panukalang pagbuhay sa death penalty o parusang bitay at ang umano'y mga insidente na extrajudicial killings. Gagawin ng prayer rally bukas sa February 18 sa Quirino Grandstand na sisimula ng 4:30 ng madaling araw at ito inaasang matatapos sa alas 7 ng umaga. Ayon sa Kapistrano, ang presidente ng Council of the Laity of the Philippines, iniikayat nila mga sasali sa Walk for Life na magsuot ng puting t-shirt at magdala ng puting flaglet at ribbon bilang simbolo daw ng kanilang laban para sa pagbibigay respeto sa buhay. May karintulad din na prayer rallies na gagawin dito naman sa Dagupan City, sa Pangasinan, Cebu City. Ang mga lalaw sa Walk for Life sa Maynila ay nasa nga magagaling pa sa Nueva Ecija, Batangas, Laguna,
Mountain Province at iba pa mga lalawigan daw sa Luzon. Nauna na nawagan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na sa halip na pagdanagdan ng dugo, mas mainam na punuin na lamang ang mga kasada ng dasal o panalangin. Kuya Boy, pagka ganyan, yung mga rally na ganyan, may programa kaya yan? Natanong mo ba yung Simbahang Katolika? Oo, ang alam ko dyan, may konting programa yan. Dahil sa Quirino Grandstand mag-tipon-tipon doon at siguro ang programa nila, pag natipon alas 6, alas 7, tapos na raw yung kanilang programa. At inaasang dadaluan nga dahil sa yung ilang mga Katoliko dito sa Simbahan ng Quiapo ay pupunta na sila bukas dyan sa Quirino Grandstand. Madaling araw, alas 4:30 ng madaling araw. Ang pagtutol nila ay yung dito sa laban sa pagbuhay ng parusang death penalty. Dapat pati na yung mga extrajudicial killings. Makakaasa ba tayo na makakita tayo ng mga politiko na anti-death penalty, Kuya Boy, kaya? Siyempre, yung mga inaasan na dadalo dyan, yung mga politiko rin na yung talagang tumututol sa pagbuhay muli ng death penalty. At yan yung mga inaasang dadalo bukas, yung mga senador, baka daw, posible may dumating na dumalong senador o kaya mga congressmen at mga mayor na tutol sa death penalty. Okay, maraming salamat, Kuya Boy. Yan ang Disability Gonzales, RH29 naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita si RH29, Boy Gonzales. Samantala, pinag-iisipan na ng pamahalaan ang magpatupad ng deployment ban sa mga Pinoy na nais magtrabaho at magtungo sa mga bansang may parusang kamatayan. Kung kailan planong ipatupad ng DOLE ang deployment ban, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Pinag-iisipang mabuti ni Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III ang deployment ban ng Pinay domestic workers sa mga bansang may parusang bitay. Ayon kay Bello, gagawin niya ang rekomendasyon kapag may kababayan pang nabitay sa Middle East, lalo na ang mga inosente at sadyang napagbintangan lang sa krimen. Ilang Pinay ang binitay sa Middle East kamakailan matapos mapatunayang nagkasala sa mabigat na krimen, bagay na kanilang itinanggi hanggang sa huli. Meron pa silang binitay na kababayan natin. Teka po, pag-aaralan ko na. I will seriously consider declaring a total ban ng deployment ng ating mga yung mga household service workers. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, publiko pinayuhan ng Meralco na samantalahin ang malamig na panahon para makapagtipid ng kuryente. Ayun, oo nga naman. Magbabalita, warning na ba ito, Edmar? Kasi tataas ang kuryente daw hanggang Mayo. 24 Edmar Estavillo. Edmar? Dennis, yan ang paalala ng Meralco na samantalahin daw ng publiko ang lamig ng panahon para magtipid sa paggamit ng kuryente. Ayon kay Jus Saldariaga, ang tagapagsalita ng Meralco, normal lang anya kapag pumasok ang panahon ng tag-init ay nagkakaroon ng mataas na konsumo sa kuryente ang mga consumer na nagre-resulta sa mataas na bayarin. Ginawa niya ng Meralco ang paalala dahil posibleng tumagal hanggang sa buwan ng Mayo ang pagpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Ito ay kasunod, Dennis, ng 92 centavos kada kilowatt hour ng dagdag singil para sa Pebrero billing na nauna ng inanunsyo. Bukod pa ito sa power rate hike na ipapatupad din sa buwan ng Marso na hindi pa tinutukoy ang halaga. Ayon sa Meralco, Dennis, ang dagdag singil hanggang Mayo ay bahagi ng kanilang recovery period. Kabilang dito ang pambayad sa renewable resources ng energy at backup umano sa power supply. Oo nga Edmar, pinagtitipid yung mga kababayan natin na paggamit ng kuryente pero tuloy naman ang taas ng kuryente. Wala rin talaga, Dennis. Sa atin na lang binabawi yan Oo nga magtipid. Pero ibig sabihin, kailangan talagang magtipid sa kuryente para hindi malaki ang gastos mo, mga bayarin. Oo, saka pagsamantalaan na natin itong malamig na panahon, Edmar, Huwag mo nang mag-electric fan, Dennis. Huwag mo nang mag-electric fan. Huwag sa charge ng cellphone. Saka medyo nabawasan yung lamig, Edmar, kagabi. Hindi na katulad ng mga nakaraan,
Oh, correct. Noong nakaraang mga araw pag lumabas ka sa bahay mo, ramdam mo yung lamig ng hangin na tumatapos sa yung balat. Yung mga tindahan nga doon sa amin naka-jacket pa nung mga nakaraang gabi pero ngayon hindi na no. Hindi na, Dennis, pero masarap sana yung tuloy-tuloy yung ganun panahon Dennis. Yun ang namimiss natin yung kahit mainit ang panahon pero malamig yung sikat ng araw, parang masimoy ng hangin, parang sa Japan ganyan ang panahon, kahit mainit malamig ang simoy ng hangin, Dennis. Correct. Maraming salamat, Edmar. Balik sa'yo, Dennis. Nagbabalita ng live si RH24, Edmar Estabilio. Japanese porn star Maria Ozawa nakahanap na ng boyfriend na Pinoy. Magbabalita si RH43, si Rocky. Hindi naging malamig ang Valentine ng Japanese porn star na si Maria Ozawa. Ito'y dahil nakahanap na ito ng boyfriend na isang Pinoy na kanyang nakadate noong Valentine's Day. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Maria Ozawa ang picture nila ng kanyang kadate na dating contestant ng Pinoy Fear Factor noong 2008 at nilagyan niya ito ng caption na Happy Valentine's. Kung sino ang nasabing Pinoy na boyfriend ngayon ni Maria Ozawa, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking SEL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Eto, babala sa mga tumatawid Ingat-ingat lang po tayo sa pagtawid sa kalsada para hindi matulad sa ating trending video ngayon kung saan isang babae po ang nabiktima ng hit and run. Kung saan naganap ang insidente at napuruhan ba ang biktima? Alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Trending ngayon sa social media ang video ng isang babae na nabiktima ng hit and run sa intersection sa Taft Avenue, corner Pedro Hill, northbound. Makikita sa CCTV footage na patawid ang babae sa kalsada nang sagasaan ito ng kulay puting kotse. Nakapagtataka naman na hindi man lang nakita o napansin ng driver ng puting sedan ang tumatawid na biktima dahil wala namang nakaharang sa harapan nito. Sa ngayon, nasa ospital ang babae at nagtamo ng terrible blunt trauma habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng may-ari ng puting sasakyan. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Kung sa relasyon may tinatawag na pagmamahal, sa pasahe sa mga public transport system sa bansa, may pagmamahal din. Katunayan, sa jeep at taxi, hindi na napigilan ang pagmamahal. Pagmahal na naman sa pasahe. Pero good news po ito para sa mga parokyana ng LRT at MRT. Hindi nyo na kailangan dagdagan pa ang araw-araw ninyong transpo allowance dahil hindi magtataas ang fare nito. At para sa kabuuan ng magandang balitang yan, narito ang Good News Report ni RH09 Sunny Casulia. Walang asahang pagtaas ng pasahe sa Light Rail Transit o LRT at Metro Rail Transit o MRT sa kabila ng pagtaas sa pasahe para sa ilang mga public transport system, partikular na sa jeep at taxi. Ito mismo ang tiniyak ng Department of Transportation. Ayon kay DOTR Assistant Secretary Lea Kiambao, hindi makakaapekto sa kasalukuyang pasahe sa train system ang inilaang 2.8 billion pesos na halaga ng pondo na nakatakdang gamitin para sa bubuuhing common station project sa Quezon City. Ito rin ang binigyang diin sa mga commuters ni Senator Grace Poe na siyang nanguna sa isinagawang inquiry para sa nasabing proyekto. Pinayuhan din ng senador ang DOTR na magsagawa ng consultation sa mga pasahero kaugnay ng nasabing proyekto. At yan ang ating Good News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Nitong mga nakaraang araw lang po,
Nahuli na ang dalawang suspect sa pagpaslang sa kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un na si Kim Jong-nam. Pero sino nga ba si Kim Jong-nam? At ano nga ba ang katungkulan nito sa North Korea? Alamin natin sa report ni RH49 Rita Salonga. Tatlong suspect na ang inaaresto ng Malaysian police kaugnay sa pagpatay sa half-brother ni North Korean leader Kim Jong-un. Base sa latest na abiso ng Malaysian government, nangyari ang krimen Lunes ng umaga sa budget terminal ng Kuala Lumpur Airport. Dalawang babae di umano ang nagsagawa ng krimen, kung saan isa sa kanila ay tumayo para lituhin si Kim Jong-nam, habang ang isa naman biglang naglabas ng tela kung saan basa ito ng kemikal at ipinilandra ito sa mukha ni Jong-nam. Nakapunta pa ng klinik ang biktima at naisalaysay nito kung anong ginawa sa kanya ng mga suspect. Namatay si Kim sa loob ng ambulansya at di na umabot sa ospital. Sa ngayon, wala pa rin inilalabas na statement ang North Korean leader tungkol sa nangyari sa kanyang half-brother. Pati ang Malaysian government ay pigil maglabas ng mga detalye. Sino nga ba si Kim Jong-nam? At ano ang koneksyon nito sa pinakamakapangyarihang tao sa North Korea? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Sa Newscovery, good news ito para sa mga may alagang pusa pero laging nawawala. Naimbento na ang Osculot. Kung paano ito nakakatulong para hindi na muling mawala ang inyong mga alaga, alamin natin sa report ni RH44 Bien Dacles. Are you a cat lover? Pero ang problema, lagi itong nawawala dahil nakakalabas ng bakod. Well, may katulong ka na upang hindi na makalabas ng bakod ang iyong pusa. Ito'y sa pamamagitan ng Osculot, isang 4-bladed aluminum paddles. Ang Osculot ay inilalagay sa itaas ng bakod upang maging hadlang sa mga pusa na laging tumatalon sa bakod para makalabas ng bakuran. Isa itong mabisang paraan upang hindi makalabas ang mga pusa dahil the moment na tumalon ang mga pusa at makakapit sila sa Osculot, iikot ito dahilan para bumagsak ang pusa ng safe sa ground. Ang Osculot system ay popular na sa bansang Australia at sa ibang panig ng mundo dahil wala itong wires at iba pang parts na magiging harmful sa pusa kung kaya't itinuturing itong cat-friendly. Ang Osculot system ay binubuo ng dalawang main components, ang paddle at ang dual knuckle post kit. Ang paddle ay gawa sa high-quality aluminum at powder-coated upang maging matibay, habang ang dual knuckle post kit naman ay gawa mula sa acetal, isang napakatibay na plastic na kayang mag-stand sa anumang klaseng panahon. At yan ang ating Discovery, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Baghdad, 45 katao patay sa car bombing. Aabot sa 45 katao ang patay matapos ang car bombing sa southwestern Baghdad. Ayon sa security officials, tinarget ng pagsabog ang car market na kinaroroonan ng Shiite Al-Bayaa District. Bukod sa mga namatay ay merong 56 na iba pa ang sugatan na agad na dinala sa mga pagamutan. Wala pang grupong umako sa nasabing insidente. Samantala, balita naman mula sa Indonesia. Indonesia niyanig ng magkasunod na lindol. Niyanig ng magkasunod na lindol ang Aceh province sa Indonesia ngayong umaga. Batay sa US Geological Survey, magkasunod na naitala ang magnitude 5.1 at magnitude 5.6 na lindol sa Aceh. Ayon sa Indonesian Red Cross, 2 bahay ang gumuho malapit sa sentro kung saan tumama ang lindol. 9 katao naman ang naitalang sugatan sa Triangadeng District, habang naputol naman ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng lalawigan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Inanunsyo na ng NBA na si Carmelo Anthony ng New York Knicks ang papalit kay Kevin Love bilang reserve sa 2017 NBA All-Star Game na gaganapin ngayong linggo sa New Orleans. Ito ang magiging ika-10 All-Star selection ni Carmelo Anthony na nag-average ngayon ng 23.2 points per game, 6.1 rebounds at 2.9 assists. Kinailangan palitan si Kevin Love matapos ma-injure at sumailalim sa arthroscopic surgery sa kanyang kaliwang tuhod. Inaasahang 6 na linggo mawawala si Kevin Love mula sa Cavaliers. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Nagkasama sina Marian Rivera at Angel Locsin sa isang photoshoot upang maging cover ng isang fashion magazine. Ito ang kanunahang pagkakataon na nagkasama ang dalawa sa isang photoshoot. Nirelease ng Mega Magazine ang pictures ng ginawang photoshoot ng dalawa para sa 25th anniversary nito kung saan agad itong naging viral. Para sa iba pang balita tungkol sa photoshoot ni Marian at Angel, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Kahapon po ay bumuhos ang malakas na ulan sa bahagi po ng Mindanao. Baha na nga doon. Habang inulan din ang ilang bahagi ng bansa, ay yung iba daw doon ay nag-suspend na ng klase. Asahan din ba natin ito sa mga darating na araw at sa nalalabing bahagi ng ating kapulungan? Alamin natin ang latest weather situation sa buong bansa mula kay RH44 Bien Dacles. Bien! Thank you, Dennis. Magiging maulan pa rin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, ang tail end of a cold front ang magpapaulan sa Eastern Visayas at Mindanao habang ang Northeast monsoon ang makakaapekto sa Luzon. Asahan ang maulap na papuwirin na may kalat-kalat na pag-ulan sa Caraga, Northern Mindanao at Eastern Visayas. Makararanas naman ng light to moderate rains at isolated thunderstorms sa Central Visayas, ilang bahagi ng Mindanao, gayon din sa Cagayan Valley, Cordillera, Bicol, Western Visayas, Aurora at Quezon. Magiging maulap din ang papuwirin sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon na may isolated light rains. Samantala, nagpakita ang araw kanina ng 6:23 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:59 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Ito naman, dahil ang buwan na nga lang, Aliwan Fiesta na at pinag-uusapan lang din naman natin ang mga best fiesta sa Pilipinas. Kilalanin muna natin ang mga natatangin nating fiesta na pinagdiriwang ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng kapulungan. Hatid ng Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines at ang tampok nating fiesta ngayong araw po na ito ay Kadayawan Festival. Saan nga ba ito isinasagawa at paano nga ba ito nagsimula? Alamin natin sa special report na ito. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isang mapisaya, ista'y narito na. At iba-isan ng talino sa sayaw at karosa. Ang salitang kadayawan ay nagmula sa katutubong salita na dayaw, na ang ibig sabihin ay madayaw. Isang ekspresyon na ginagamit din upang ipaliwanag ang mga bagay na mahalaga, maganda, mabuti, at kapaki-pakinabang. Ito ay isang linggong selebrasyon ng pasasalamat para sa masaganang ani. Ipinagdiriwang ito tuwing ikatlong linggo ng Agosto sa Davao. Unang isinagawa noong 1995 bilang bahagi ng pista ng Floral Float Parade, ang naturang parada ng karosa ang isa sa tatak ng pista ng Kadayawan na nagpapakita sa lungsod bilang City in Bloom, ang opisyal na tagline ng Davao noong pang 1996.
Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang makisaya, ista'y narito na. Iba-isan ng talino sa sayaw at karosa. Ilang araw na lang po bago mag-Aliwan Fiesta, narito po ang ating countdown. Meron tayong 64 days to go before mag-Aliwan. So sa naabot po natin broadcast hanggang sa mga OFWs na nakikinig at nanonood sa atin online, punta ko kayo dito sa Aliwan at manood ng napakagandang mga fiesta, mga the best fiestas in the Philippines. Magsasama-sama po yan dito sa harap mismo ng Manila Broadcasting Company at sa harap mismo ng Aliw Theater. Dahil lang pinag-aawayan po nila dyan, maliit na bahagi lang maliit na halaga lang, 1 million pesos lang. At sumayin nyo na naman ang kalating oras ng ating balitaan, mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas po alas 10:30 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.